Ano ang tatlong intensyon ng pagbabasa ng Bible? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa inspiration. Ang Biblia po ay inspired by God. Kaya po napakahalaga na meron tayong tamang attitude sa pagbabasa ng Bible. Pero bago po yun, gusto ko po nang batiin ng happy birthday si Ate Hilda Balintong. And binabati ko po sila Ate Lynn at lahat ng house church or micro-church members natin sa Tacloban. Hello po sa inyo. Happy birthday din po kay Kirby Baligwat. So yung topic po natin ay inspiration. Ano ba inspiration? Inspiration refers to the fact that the words of Scripture are spoken by God. Ibig sabihin, yung Biblia na yung original, mag-focus muna tayo sa original, no? Isipin niyo po yung Bible, magkakaiwalay po yan. 66 books po yan eh. So magkakaiwalay po yan dati, tapos sinusulat yan ng mga propeta, ng mga apostol, tapos ginagamit sila ng Diyos para maisulat yung mga kasulatan sa Bible. So, lahat po ng nakasaad sa kasulatan, dun sa original, lahat po yun ay galing talaga sa Diyos directly. Kumbaga, dumaan lang sa tao. Yung tao yung nagsulat. So, inspiration refers to the fact that the words of Scripture are spoken by God, unlike the casual use of inspiration in daily speech. The Bible uses the stronger term God-breathed. Hiningihan ng Diyos yung kanyang mga salita. This means that Scripture originates from the very breath of God. Perfect, trustworthy, and full of divine authority. Kaya pag nagbabasa po tayo ng Bible, isipin natin, lahat ng nakasaad dyan, galing talaga sa Diyos. Every word in the Bible carries His voice, His truth, and His purpose for our lives. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, madalas po natin itong magagamit tong verse na to or nagamit in the past. Maganda po memorize natin to kasi napakahalagang verse po nito sa Bible. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, all Scripture, ibig sabihin yung mga kasulatan, is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran or pagsasanay sa kabanalan. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong araw. The Bible is a faithful copy of the original. Now, para po mas ma-explain natin, no? Pag sinabi po natin kasing inspiration, ito po ay patungkol doon sa original na sinulat ng mga apostol, ng mga propeta, na mga original, yung mismong papel, tinta na ginamit nila na isulat yung salita ng Diyos, yun yung inspired. So, yung Bible po natin, kagaya ng Bible ko na ito po ay faithful copy of the original. So, ibig sabihin, ang inspired, yung original. Yung God-breathed, yun yung original. Pero ito po, nahawak natin na ito po ay copy of the original. Kaya po, masasabi natin na yung authority nito ay kapareho din ng authority ng original. Kasi po ito ay faithful copy of the original. Kung meron kang Tagalog Bible dyan sa bahay mo, English or kung naman translation, Bisaya, wag mong isipin na yung authority niyan mas mababa. Kumbaga, hindi masyadong authoritative. Yung authority niyan ay kapareho pa rin ng original. Kasi yan po ay copy ng original. Pwedeng translated na, pero yung Word of God, yun pa rin yun. Kahit English na yun. Kahit English na yung Bible natin, Tagalog na yung Bible natin, yung Word of God, i-translate yan. I-translate lang sa ating mga lingwahe. Pero pareho pa rin ng authority. Kaya po, pag nagbabasa tayo ng Bible, kahit ano pang translation yan, isipin natin, or kung kahit ano pang lingwahe, isipin natin, salita pa rin ng Diyos yan. So, the Bible is a faithful copy of the original. Pangalawa po, the Bible is profitable for Christian life.
Pag sinabi po nating profitable, ito ay kapaki-pakinabang. Yung mga bagay na hindi kapakinabang sa bahay, usually tinatapon na natin, di ba? Mga lumang basahan, tinatapon na natin yun eh. Kasi wala nang pakinabang. Hindi na magagamit. Pero isipin niyo pong mabuti mga kapatid, bakit maraming mga Kristiyano, hindi man lang binubuklat yung Biblia nila? Yung nakapatong lang sa cabinet, tapos inaagyaw, at ang daming alikabok. Na para bang ang trato natin para bang basahan na lang na hindi na lumang basahan na hindi nakagamit-gamit, no? Ang kinaibahan lang hindi natin tinatapon. Pero yung treatment natin parang hindi profitable. Parang hindi kapaki-pakinabang. Mga kapatid, yung Bible po natin, ito po ay punong-puno ng sustansya para sa ating buhay spiritual. Ito po ay punong-puno ng karunungan mula sa Diyos. Kaya po, dapat sinusunggaban natin araw-araw. Talagang ninanamnam natin araw-araw kasi salita ng Diyos Kapareho pa rin ng original. Ninanamnam natin, inuunawa natin, Lord, bakit nyo ba in the first place hinayaan na ma-preserve ang inyong mga salita at mailagay sa table ko ngayon? Alam niyo po, yung purpose ng Diyos, yung mga layunin ng Diyos, madalas po makikita natin sa Biblia Yung Biblia yung mag-guide, gagabay sa atin para marating natin yung napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po ay nagsisilbing gabay sa atin. Punong-puno po ito ng sustansya at prinsipyo ng Diyos. Principle. Ibig sabihin ng principle, para pong ruler. Dinediretso niya yung daan na landas na dapat nating tahakin. Kasi po kung walang Bible, naku po, ang daming daan, no? Balubaluktot kung saan-saan mapupunta. Pero yung Biblia, ruler yan bibigyan kanya ng mga principles na diretso ka talaga sa kalooban ng Panginoon. Kaya po napakalaga na binabasa natin ito. Tingnan niyo po yung sinasabi ng Banal na Kasulatan. Profitable for teaching. Teaching, pagtuturo. Tingnan niyo po yung salita, ang ganda nga ng Tagalog Teaching, pagtuturo. Ibig sabihin, ituturo ka talaga sa tamang daan. Ituturo ka talaga sa kalooban ng Diyos. Ituturo ka talaga sa Diyos mismo. Mapalapit ka lalo sa Diyos. Reproof, pagsaway. Ibig sabihin, kapag naliligaw ka na landas, yung Biblia ang sasaway sa'yo. Correction, pagtutuwid. Kapag baluktot na ang iyong pamumuhay, itutuwid ng Biblia. Kasi habang binabasa mo yung Biblia, makikita mo yung standard ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung ninanais ng Diyos. Itutuwid niya yung baluktot nating mga desisyon, baluktot nating pananaw, baluktot nating pamumuhay. At panghuli po, pagsasanay sa katuwiran. Ito po yung last point natin. So, profitable po. Ibig sabihin, kapag ipakinabang yung Biblia sa atin, huwag po nating hayaan na naalikabukan. Basahin po natin araw-araw. Number 3, the Bible is our training manual for godliness. Ito po ay training manual. Tingnan niyo po yung word na ginamit dito sa English. Training in righteousness. Ibig sabihin, sa Tagalog, pagsasanay sa katuwiran. Alam niyo po mga kapatid, nung tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo, in the sense na na-encounter natin siya, kinatagpo tayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi naman po tayo instantly na bago. And wala naman po sa ating overnight, biglang, wow, nagkaroon ng matuwid na pumumuhay. Everything is changed. Wala naman pong overnight na pagbabago Yung pagbabago po ng buhay, ito po ay training, pagsasanay. Gusto mong gumaling sa tennis? Mag-training ka. Gusto mong gumaling sa basketball? Mag-training ka. Gusto mong magkaroon ng healthy na pangangatawan? Pumunta ka sa gym, mag-training ka. Ako, yung mga kaibigan ko ng mga pastor, gusto namin na matuto sa jiu-jitsu. Hindi ka pwedeng gumaling sa jiu-jitsu kapag hindi ka nag-training. Hindi pwedeng overnight kinabukasan black belter ka agad. Hindi pwedeng kinabukasan ang galing mo sa shooter ka agad sa basketball. Hindi pwedeng overnight
naging magaling ka na tennis player. Yung pong ganong kagalingan, yung pagiging sanay, nagsisimula po yan sa araw-araw na pagsasanay. Dito po, ang usapan po dito ay kabanalan, godliness, pagiging makadiyos. Yan po ay araw-araw na pagsasanay. Gusto mo ba maging makadiyos? Hindi po yan overnight. Hindi po yan pag tulog ka, pagising mo, makadiyos ka na. Maayos na yung pamumuhay mo. Sumusunod ka na sa kalooban ng Diyos. Okay na yung buhay mo. Okay na lahat na nangyayari sa'yo. Hindi po, yan po ay araw-araw na pagsasanay. At yung Biblia po, ito po yung training manual natin na kailangan nating sundin araw-araw. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, no? 3 intensyon. Pag nagbabasa tayo ng Bible, since ang Biblia ay inspired, yung sabihin nating salita ng Diyos, no? Yung inspired, yung original, no? Ito ay copy ng original. Galing pa rin sa Diyos, no? Same. Pareho pa rin ang authority. Now, pag binabasa natin ito, dahil ito ay salita ng Diyos, yung puso natin dapat tama. Meron tayong intention. Kumbaga, intentional yung pagbabasa natin. At pag binubuklat natin yung salita ng Diyos, meron talaga tayong purpose sa puso't isipan natin. Ano po yon? Number 1, read with the intention of knowing the Lord. Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, ang intention natin, Lord, gusto kitang makilala. Habang binubuklat natin yung pahina ng Biblia, Lord, ano ba yung ihahayag mo patungkol sa iyong sarili na matutuklasan ko ngayon? Madidiscover ko patungkol sa inyo. Pangalawa po, read with the intention of obeying the Lord. Hindi lamang po natin kinikilala sino ang Diyos, inaalam din natin ano yung pinag-uutos niya, ano yung requirement niya. Pag nagbabasa po tayo, huwag tayong nagbabasa lang para sa maghanap ng encouragement or gusto ko lang, ma-feel good, parang feel good lang, sumaya lang. Yung mga promises ng Diyos, matuwa lang ako. Alam niyo po yung mga promises ng Diyos, makakamtan mo yun kung marunong kang sumunod. Kaya po, ang pagbabasa ng Biblia, meron tayo dapat intensyon. Habang binabasa natin yung Biblia, may intensyon tayong sumunod sa Diyos. Kasi habang binabasa po natin yung Biblia, inihahayag ng Diyos yung mga bagay na nais niyang gawin natin. At kapag hindi tayo sumunod sa pinag-uutos ng Diyos, hindi natin mararating ang napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. So when we read the Bible, we read with the intention of obeying the Lord. And lastly po, read with the intention of growing in the Lord. Meron po dapat tayong intensyon na lumago sa Panginoon. Ano po ibig sabihin ng lumago? Lumago po tayo sa maraming bagay, sa spiritual life natin, sa ating relasyon sa ating Diyos. Sa pagkilala sa Kanya, mas makikita natin yung Kanyang mga pangako sa atin, mas malalaman natin saan ba tayo dinadala ng Diyos sa ating mga buhay, mas nalalaman natin na Lord, ang ganda pala ng plano nyo. Lord, ang ganda pala ng mission ninyo. Gusto ko maging parte ng inyong mission. Gusto ko maging parte ng advokasya ng ating Panginoong Jesucristo, which is to conquer the nations, disciple the nations. At habang nakikilala mo ang Panginoon, lumalago ka sa pagkakaunawa sino si Lord, lumalago ka rin sa pagsunod. Kaya po lagi kong ina-emphasize yung growth, laging growth in the knowledge of God. Pangalawa po, growth in obeying, growth in obedience sa ating Diyos. At pag sinabi pong growing, mas malawak naman po yan na may kinalaman po yan sa ating relasyon sa Diyos. Para pong sa mag-asawa, no? Habang tumatagal, lumalalim ang relasyon mo sa iyong partner. Mas nagkakilala kayo, mas alam mo kung ano nagpapasaya sa Kanya. Ganun rin po sa ating relasyon sa Diyos, mas nakikita mo anong nagpapasaya sa Diyos at mas lalo mong ginagawa ang mga bagay na nagbibigay ngiti sa ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, how does knowing the Bible is God's Word change your intention when you read it? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, thank you for giving us your Word. Alive, powerful, and God-breathed. Help me to treasure it not just as a book of wisdom, but as your very voice speaking into my life. When I'm tempted to trust my own ideas or emotions,
Remind me that your truth stands forever. Give me the humility to submit to your word and the hunger to keep learning and growing through it. May I never take the Bible for granted, but read it daily with reverence, awe, and joy. Thank you for loving me enough to speak so clearly. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa lahat po ng mga partners natin na sumusuporta po dito sa ating channel. And for today's devotion, thank you po kay Ma'am Lyra D. Salamat po sa inyo. Kung kayo po may natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.